guest for tonight. And actually, dati, nakikita ko lang po siya sa mga videos. Nakikita ko sa mga videos nung nag-uumpisa pa lang po ako. Isa po ako sa talagang sobrang na-inspire sa story ng guest natin ngayong gabi na to. And for sure, marami mga OFWs na makaka-relate din ng story din niya. But before ko po siya ipapakilala, gusto ko lang pong batiin lahat ng mga hobby partners natin dyan. Ayan. And of course, guys, paki-comment naman dyan kung saang bansa ka ngayon, kung saan tayo umabot sa araw na to. And good morning, good afternoon, and good evening. Maayong gabi sa inyong tanan, sa mga Bisaya din ha. Ayan, so ngayon guys, hindi ko na po papatagalin. Please help me welcome Mentor Boyet Dalugdog! Yan, isang napakagandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa mga viewers natin. Yes. Siyempre po sa mahal nating mga OFW. At siyempre hindi lang dito sa local. Kaya isang napakagandang gabi po sa ating lahat. Yes, grabe Ap. Sobrang kinakabahan po ako ngayon Ap. Oo, kasi for the longest time po, si Ap Boyet talaga, nakikita ko yan sa mga videos. Nung nasa Cebu pa lang po ako, isa sa mga videos na palagi kong pinapanood is yung success story ni Ap Boyet. And sobrang napaka-inspiring. Isa yun sa nagpalakas ng loob ko, di ba? So once again, thank you Upline and welcome po dito sa ating podcast sa RIE. So ngayon Ap, pwede po ba magpakilala ka muna konti Ap sa mga viewers natin? Okay, walang problema. Kaya ngayon sa lahat na nandito, pakilala po muna ako para mas makilala niyo po ako kung sino ako, kung paano ko ginawa yung success story ko dito sa community na to. By the way, ako po si Boyet Dalugdog. Dati po akong OFW sa Saudi ng 7 years na walang uwian. Tagal. Grabe, no? So yung sakripisyo kaya ramdam ko yung mga OFW. Ngayon, andito na, for good na. Nice, napakatindi. 7 years up bilang OFW. Yes, but before ka naging OFW up, may work ka dito sa Pilipinas Yes, dati? meron ako. Meron ako. Anong work mo dati dito up? Dati akong marami, pero ano lang, bago talaga ako nag-abroad. Nag-abroad, oo. Last na work mo? Last na work ko sa SM. So, okay. Selling clerk ako sa SM. So, from promodizer parang ganon? Parang ganon. So, ngayon, yung pinsang ko, niyayaya niya ako na mag-abroad. Ayaw ko kasi running po regular ako. So, regular na ako, niyaya niya ako, pinipilit niya ako. So, syempre ako, ang ginawa ko, sinamahan ko siya. Sabi niya, magdala ka lang ng resume pa. Ang dala ka. Ngayon, nagdala ako. Siya yung gustong mag-abroad. Ako'y natanggap, hindi siya. Malupit! Tapos ngayon, doon ko nag-isip ako nung gabi. Kasi sabi ko, gusto ko bang ma-regular, mag-abroad ako. So, ang ginawa ko, mas pinili ko mag-abroad. Pinili ko. Ngayon, nagdadalawang isip pa rin ako, walang pera yung panggastos. Walang panggastos. Kasi, ako lang yung bumubuhay sa sarili ko. Pero wala ka pang family nun, Ap? No? Ala pa. Binata ako. Binata malupit. No. Pero, Upline, kanina narinig ko sa Boyet, nagbibisaya. Bisaya ka, Ap? Yes, pinanganak ako from Bohol. Tapos doon ako nag-elementary, high school sa Manila na. So kabalo, Jody, ay, mabisaya. Kabalo, dako. Kabalo, dako. Kaya mayong gabi sa tanan. So mabisaya din ang mga taga Bohol. Yes. Di ba, mga taga Budjol dara. So, Upline, yung buhay nyo dati sa Bohol, ano yon? Kasi elementary days, ibig sabihin, nung high school. So, medyo malaki-laki ka na Up na nag-transfer ng Manila. Yes, okay. Kaya ako, sumama na sa nanay ko sa Manila. Kasi that time, yung kapatid ko kasi, maaga nag-asawa. Dalawa lang kami magkapatid. Panganay ka? Hindi, bunso ako. Ngayon, sobrang hirap ang buhay namin ron kasi nasa bundok. Single mom yung mama mo, Upline? Or single mom ba? Hindi. Okay. Kaya sobrang hirap yung buhay namin dun sa Bohol. Kasi unang-una, nasa bundok kami. Tapos, yung tipong once a year lang kami nakakain ng humay kung tawagin yun. Mais po ang kinakain namin. Yung yung yellow Up na yes. Yung corn talaga na. Yun yung namin, yung pinaka-kanin. Pinaka-kanin. Tapos ngayon, tuwing linggo, ginigiling ko pa ng mano-mano sa bato. Tandang-tanda ko pa. Ngayon, ang pinakamahirap pa nito, yung eskwelahan namin, napakalayo.
Mga ilang kilometers na So, ba? Parang siguro- naging normal yun, no? Pag Wala probinsya, oo, no? ilang bundok, tawid ganon. So, mga ilang oras na lakad yun, Upline? Siguro kung mabilis ka, nasa mga 1 oras kalahati o 2 oras, O, mabilis so kung na mabilis yan, ka, ibig sabihin, mga 10 kilometers na yung Ayan, pinag-uusapan ganun, malayo natin. talaga, Oo. as in malayo. Ngayon, mahal na mahal ko yung, sa amin kasi sa noon yung, alang sapatos tsinelas. talaga? Mahal na mahal ko yung tsinelas na Spartan dito ko nilagay sa likod. Oo, uso dati yun, uso. Oo, so mahal naman doon ang sapatos alang sapatos. Yun yung buhay namin napakahirap. Tapos, kakain kami ng karne ng baboy, tuwing piyesta lang. So, once a year? Aba. Tapos kaya maga namatay yung nanay ko dahil sa sakit sa bato. Dahil, alam mo, tawagin sa ating ginamos yung bagoong. Oh, ginamos. Gusto ko yan. Every Sunday, Favorite ko yung yan. nanay ko talagang gara-garapon yung Grabe, no? binibili. Oh, kasi nakakatipid yun. Yes. Tapos syempre malayo yung palengke. So, bultuhan ang bibilhin. Bultuhan. Oh. Ganon. Kaya kung na-imagine mo ganun buhay, mahirap. Mahirap. Kaya bata pa lang talaga ako. Sanay na ako Sanay na mag-araro. sa hirap. Kasi, na, Palayan up, sarili nyo, or nakikiararo mayroon kaming lang? palayan, hindi naman gano'n, mayroon kami. Tapos mayroon din kaming, ang hanap buhay talaga namin, mais at mani. Sa bundok. Oo. Yun yung hanap buhay ng nanay ko. Mm. Kasi yung tatay ko that time nasa Manila, karpintero naman yung tatay ko. So hindi yun umuwi up? Parang, Once a year. talaga? Parang OFW din, no? Yes. Minsan 2 years, uwi Aba, sa amin. Mahirap talaga ang buhay. Mahirap. Kaya ako, bata pa lang ako, talagang, alam mo yung sanay na ako. Akit panawag sa bundok, sanay ako dyan. Kaya bata pa lang ako, marunong mag-araro. Lahat naranasan, magtanim ng palay, lahat. Grabe, Naranasan ko yan. nakakabilib yun, no? Kaya bata pa lang talaga ako, sanay na ako sa hirap. Alam mo ba yung, sa lahat dito, 6 years old ako, hindi ko makalimutan. Pinagtanim ako ng nanay ko ng saging. Saging. Pinagtanim ako. Habang, binubutas ko yung lupa, umiiyak ako. Bakit? Kasi ayaw ko ganun buhay. Kasi yung mga kalaro ko, kaklase mo, mga kalaro. ko, naglalaro sila. Ako hindi. Naiinggit ako sa kanila. Kaya habang binubungkal ko, doon nagsimula lahat na ayaw kong ganitong buhay. Alam mo ba, bata pa lang matured na ako kasi dahil sa hirap Yes. Kaya nga, habang binubungkal ko, magsi-7 years old ako, basta mag-grade 1 ako noon. Habang binubungkal ko, isa lang nasa isip ko, ayaw kong ganitong buhay. Gusto ko yumaman. Grabe, no? Bata Yun pa. yung tinanim ko sa isipan ko hanggang ngayon. Na pag naluwas ako sa lugar na to, hindi ako babalik. Kaya 29 years ako hindi umuwi. Hanggang ngayon, Yes. Oo. Isang beses pa lang. Isang beses pa lang. Kasi, minsan meron tayong mga experience sa buhay na hindi naman sa tinalikuran natin, Yes. pero may painful talaga eh. Parang Sobrang hirap. kurot. Oo. Sobrang Yung hirap. parang nakakatakot siyang balikan kasi hindi ka ganun kasaya noong mga Yes. panahon na yon. Kaya alam mo ba, para magkapera ako, magbebenta ako ng nyog. Alam mo sa atin yung nyog. Oo. Nyog. Oo. Bibenta ako. Para Grabe, lang no? magkaroon ng pera. Ano, pambaon yun? Pambaon. Tapos, ang ginawa ko, alam mo yung sa atin, yung tuba. O, ito ba? Ayun, parang, iaakit ka sa nyog. Oo. Mayroon, ako noon, siguro mga 8 years old, magkapera lang ako. So ikaw yung Yes, kukuha, 101% yun. Aba, malupit. Galing 8 na. years old ako. Ginawa ko yun para may baon ako. So, ganun, bata pa lang nahubog na yung pagiging Yes. madiskarte mo. Kaya Tapos- no wonder ganyan ka ngayon. Tapos, yung every Sunday, ginawa ko, alam mo yung kawayan sa atin? Oo, kawayan. Yung butong kung Oo. tawagin. Binabalsa yan, dinala sa bayan. Kasi may kalabaw kami. Oh. Ngayon, kailangan ko yung 6 na malalaking ganito kalaki sa hita o kawayan. Ngayon, kukuha ako, talagang mahirap. Dinadala ko sa bayan para magkapera ako. Grabe, no? Ganun ka madiskarte, Ap. Yes. Kaya, actually, yung kanina, Ap, na nakwento mo, na habang nagbubungkal ka, naiiyak ka. Actually, hindi ko naman experience magbungkal offline. Kasi, syudad man yung sa amin, kahit Yes. probinsya yung Cebu. Pero, ramdam ko yung feeling na naiinggit sa ibang bata. Yes, totoo yun. Yung tipong alam mo na mahirap yung buhay nyo, samantalang yung iba pa chill-chill lang. Totoo yun. Yun yung isa sa kasi pag hindi ko gagawin mo, wala akong baon.
Kasi kaya elementary ko, naranasan ko yung papel bayabas. Ay, talaga? Papel, kaimito. Aba, Yan. Tuwing Monday, yung ginagawa ko. grabe, Kasi no? wala eh. Grabe, for sure, upline, ang dami makaka-relate na Yes. mga ganun yung sitwasyon. Kasi ako, ngayon ko lang narinig yung ganun na kwento. Kasi, yes, maraming galing sa hirap, ganito, ganyan. Pero yung ganito na medyo talaga siya, Yes, no? kaya- Mas grabe talaga siya. Kaya maswerte yung mga bata na dumaan talaga sa Mga ganyan, Ap. dumaan sila sa magandang buhay. Pero actually, upline, para sa akin, maganda yung naging kwento mo. Oo, kasi doon ka tumibay. Mm-mm. 'Di ba? Doon ka nagpursige. Kasi kung hindi ka nagbubungkal nun up, hindi mo maiisip yayaman ka. Yes, totoo. Tapos, pagising ko sa umaga, pag nag-igib ako, kasama na yung ligo, ilang pilapil pa ng tatawirin ko para Grabe, yung no? namin. Kasi malayo ho talaga yung igiban eh. Ano yun, up? Poso din? Kasi Hindi. sa amin dati, Galing poso. lang sa Wheel, yung parang no? Yes, galing Oo. talagang tumatagas Yung parang na. sapa lang. Parang Yes. talon, parang ganon. Ngayon. Falls, parang, Yan, bang ganon. malupit. So, Malinis naman yun, up, no? malinis. Oo. Malinis. Grabe, Kasi no? bundok eh. Mm. Bundok yan. So imagine, meron talagang guys, kung ganyan yung buhay na meron ka din dati, si Apboyet po yung patunay na kaya mo talagang magbago. Kasi ngayon ko Yes. lang narinig na meron palang mga ganun yung galing sa falls lang na nililigo. Yes, totoo yan. Kasi kala ko puso lang yun, Ap, eh. Hindi. Talagang, alam mo yung parang may sapa nilagyan ng tubo, tapos Oo, yung aagos na ganyan. Yun, oo. ganun yan. Yung iba nga, bamboo pa yung Yes, nilalagay. oo. Diba? Kala ko sa TV ko lang makikita yun, guys. Totoo Totoo yan. pala siya. Oo. Pero bakit nyo po naisipan apply na lumuwas ng Manila? That time, yung kapatid ko, pag-graduate ng high school, pumuntang Manila. Nauna siya? Nauna siya. Oh. So ngayon, ako lang naiwan doon. Mag-isa ka lang, Mag-isa. Mahirap. Kasi Hala. nag-asawa yung ate. Pag dahil nag-asawa, nandun yung nanay ko. Kasi syempre, nung nag-asawa, may apo. Ako'y naiwan roon. So, ilang taon ka niyan, Ap? Siguro, nasa 10 years old or 11 years old that time nung iniwan na ako. Grabe. Mag-isa ka na lang dun. Mag-isa na lang ako roon. Mahirap kasi gigising ako ng alas 4 na madaling araw. Pag gising ko ng alas 4 na madaling araw, magsaing ako. Yung saing kasi kahoy. Yeah, kahoy. Dati, Iiwan oh. ko yon, ilabas ko yung kambing. Oh. Ilabas ko yung kambing kasi nasa 10 mahigit yung kambing namin eh. Ako lang mag-isa. Tapos magagayat ako ng pagkain ng baboy. Oh, yung saging, Saging. yan, Ap, di ba? Oh, Saging. Tapos ayun ko. Ngayon, pagkatapos nun, takbo naman ako ligo. Kasama igib na. Grabe. Pagbalik ko, Multitasker. luto na yung Kanin mo. tapos pinakain ko ng baboy, ganon. Tapos tawagan ko yung lola ko, yung kambing iyan na lang. Ganon. Tapos yung kalabaw, ganon. Tapos, tatakbo na ako. Tatakbo na ako sa school. Takbo talaga. Oh, para hindi malate, Ap. Hindi malate. Tapos ang matindi pa, noon, lagi akong nililista ng teacher. Kasi walang sapatos. Walang Oh. sapatos talaga. Tsinelas lang. Pero may uniform ka, Ap. Puti lang. Wala nga polo eh. Puti lang. Talagang no. Puti lang. Pag uwi ko pa, lalabhan ko pa Labhan yun. mo. Isa lang yun, Ap. Dalawa. So salitan, no? Salitan. Kaya didilaw na yun pag medyo matagal na. Kaya alam mo ba, bata pa na ako, sobrang ang laki ng pangarap ko sa buhay. Dahil ayaw ko ng ganito. Oh. Nainggit nga ako sa mga kaklase ko. Sila nagmemerenda, ako wala. Walang Tinatago ko pa yung bayabas, tinatago ko pang kaimito, mangga, tinatago ko sinahiya. nahiya ka. Tapos pagdating ng tanghali, Lunch na yan. Lunch Lunch. na, oo. lumayo ako sa kanila. Bakit? Sa yung dahon ng saging unas kung tawagin. Oo. Yun yung baon, Yun yung baonan mo. ko. Oo. Yun yung baonan ko. Ngayon, mais. Tapos, ang ulam ko nasa gitna, bagoong. Aba. Kaya ka nagtatago, Ap. Yes, nahiya ako. Pero may mga kaklase ka, Ap. Kasi ako dati, pag nakikita ko yung mga klase ko may baon hotdog, parang feeling ko ang yaman-yaman na nila. Yes. So may ganun ka ding feeling Oo mo? naman. Nainggit ako sa kanila. Kaya nga, yun yung pinaka sa akin na bibili lang ako ng ice tubig. Minsan walang pambili. Doon lang ako sa talagang sa gripo. Doon ako mainom. Grabe yung buhay mo. Maswerte na ako pag mayroon akong pambiling ice tubig, ice water. Swerte na yun. Kaya nga doon lang ako pag gano'n. Gusto ko lang matuto. Tapos, pag uwian na, gutom ako. Marami nang madaan ng bayabas at saka mangga eh.
So, Amin. yun Tas, yung, kasi pag probinsya, pwede tas manguha. puno, alam mo yung nyog. Oo. Akit ako, bibiyakin ko sa bato. Kakainin mo. Kakain ko. Oh, para makatawid lang talaga. Yes, totoo. Grabe, no? Sobrang, imagine niyo guys, marinig mo yung ganong kwento, hindi mo na makikita ngayon sa itsura ng isang upboy at dalugdog kasi iba na yung dating ngayon eh. Pero pag naririnig mo yung kwento yan, nakakaiyak siya up, no? Kasi, so, alam mo yung bakit? Kasi, sangitin yung nanay ko. Yung kapatid ko nasa Manila. So, dalawa lang muna kami ng nanay ko. Hindi pa nag-asawa kasi kaalis pa lang kapatid ko. Dalawa lang kami doon. Sakitin yung nanay ko. Kapag may sakit yung nanay ko, walang ibang talaga ako. Gawaing babae, gagawaing parents, ginagampanan ko. Magwawalis lahat, maglilinis lahat. Kahit sa bundok, para i-check yung mani, ginagawa ko yun pag may sakit yung nanay ko. Grabe, no? So, ibig Kaya, sabihin, sanay ako. bata pa lang responsable ka na. Masakit ang isa sa isa sa pinaka mahirap na pinagdaanan ko. Hindi ko naranasan na ma-experience yung buhay ng bata na Maglaro, Hindi. mag-enjoy. Oo, Hindi ko naranasan diba? Pero, yun yung Hindi ko na-enjoy yun sa madaling salita. Pero ang ganda lang, kasi bata ka pa lang na-train ka na ng buhay. Yes, totoo yun. Kaya siguro kahit anong Mangyari, pinagdadaanan ko oo. sa buhay, hindi ako basta-basta bumibigay. Natitibag, di ba? Kasi sobrang hirap na yung pinagdaanan. Kumbaga sanay na ako. Kasi marami sa mga tao applying, pag ganyan yung sitwasyon, Yes. bata pa lang, bugbog na sa hirap, feeling nila kawawa sila. Yes. Diba? Kung makikita mo, parang preparation pala yun sa magiging ikaw pagdating ng araw. Yun yung mga na-realize ko nung nandito na ako sa community natin. Sabi nga, thank you kasi pinagdaanan ko to. Kasi dati pala, parang may may something na ayaw mo, parang malas ko, parang ganon. Siyempre na yun, lahat naisip ko yun, lahat. Na bakit nagtatanong rin ako sa Panginoon na bakit kailangan pagdaanan namin to? Bakit kami mahirap? Bakit kami ganito? Bakit? Ang daming tanong. Pero nandito sa community na to, nasagot lahat yun. So parang na-align lahat ng mga Yes. yung parang yung akala mo is kulang sa buhay mo, yun pala buo na siya. Yes. Hindi mo lang nakita bakit siya nangyayari. Wala Yes. hindi mo pa nakita yung reason. So Yes. ngayon nung tumawid na kayo ng Manila, so ibig sabihin mag-isa kang tumawid dito? Hindi, yung ate ko nag-asawa, Oo. bumalik muna. So Nung bumalik. Nung nandun na, kinuha nung asawa. Siyempre, first apo ng nanay ko, sumama rin nanay ko. Alam nyo, nagbubulong-bulungan sila. Kasi iiwan na naman ako. Narinig ko ngayon, nagwala ako. Sumama nagalit ka talaga. Nagalit ako sa sumama ka na nun? Sumama ako. Hindi ka magpaiiwan. Ayaw ko magpaiwan. Kasi sabi ko, ayaw kong ganitong buhay. Kasi para sa akin nung araw, ang Manila abroad na. Tama. Pag sinabi Manila, wow na yan. Makarating lang ako ng Manila, hindi na ako babalik sa lugar na to. Kasi nung araw, parang bangungot sa akin ang buhol eh. Yun yung parang ang hirap, sobrang hirap na lugar. Kaya nga, once na makarating ako ng Manila, hindi ako babalik dito. Grabe, Yun yung nasa isip ko nung that time. Oo. Kaya nga, pagdating ng Manila, siyempre naisip ko parang abroad. Oo. Mas mahirap pa pala. Diyos ko po. Mas mahirap. Akala mo, ang dali sumalpa kami dyan sa may batasan. So, squatter talaga. Squatter. Malupit. Akala mo, nakalusot ka na sa buhay, Alam mo yung sobrang hirap pa. Kasi ang naghahanap buhay, yung tatay ko at yung bayaw ko. Tapos nasa isang bahay na kayo lahat. Isang bahay lang. So, at least, kahit pa paano, buo na kayo. Oo kami. Pero alam mo yung pag natulog kayo parang sardinas. As in, isang... Yes, walang kwarto. Umuupa kami. Malupit. Umuupa kami. So, parang yung higaan kainan na din. Kainan na din. Grabe, no? Ilang taon yung ganong setup upline? Palipat-lipat kami. Sa Batasan, tapos Caloocan. Nilibot nyo yung Manila. At pagdating ng Caloocan, na-demolish kami. 3 beses kami na-demolish sa Caloocan. Hanggang napunta kami Bulacan. Grabe, parang iniikot mo yung Manila. Yes. Bakala mo, nakatawid ka na sa buhay. Kaya ang ginawa ko nung pagdating sa Manila, alam mo yung trabaho ko? Ano yun,
barker ako. Ah, talaga? Yes, at saka konduktor. Oh. Sumama ako sa kamag-anak na biyaheng Fairview to Quiapo. Pero nag-aaral ka high school? Hindi mo na ako nag-aral nung that time. Talaga? Kaya minto ako. Gusto ko magtrabaho kasi gusto ko makabili ng sapatos. Oo nga, no? Gusto ko makabili ng damit. Gusto ko makabili ng pantalon, sapatos. Yun yung pangarap ko noon kasi walang sapatos. Tama. Walang, talagang kasi, sabi ko, pag nakakarating ako ng Manila, Oo. bibili ako ng sapatos, bibili. Kaya hindi ako kaagad nag-aral ng high school. Ang ginawa ko, Barker, no? Tagatawag po ng pasahero. Yun po yun. ano po, yung taga-sukli na sa jeep, gano'n. Konduktor. Konduktor, yun yung naging ko, trabaho, pagdating ko sa Manila. Gaano katagal yun, Ap? Siguro mga taon, siguro saglit lang. Ang ginawa ko, yung tatay ko, dyan sa Katipunan, sa Loyola, ngayon, sumama ako. Oh. Ang ginawa, karpintero yung tatay ko, helper ako. Assistant ka ngayon? Yes. Oh. Parang construction, ganon. Tagapasa ng simento. 12 years old ka niyan, Ap? 13 na, 13 na ganun. Grabe, no? Basta pag-graduate ng ganon, 13, siguro mga 13 ganon. Mm-mm. Ginawa talaga, siyempre, nasa construction, kung ano yung ginagawa, yun, pasa ng simento, ganon, pintor, taga-pintura, experience ko yun. Grabe, no? Kaya, sabi ko, pag sahod ko doon, bibili ako ng ganon. Yan. Kaya, ang ginawa ng tatay ko, nilagay ako doon sa, kasi pag wala siyang gawa, o tapos na, doon naman ako sa magpapainanti naman ako. Oh. Yung magdi-deliver Grabe, kami. all around ka, Ap. Totoo. Magdi-deliver kami sa pier ng gulong, mas malaki sa akin. Oo. Maliit talagang, kinakaya ko yun. Binubuhat mo yun, Binubuhat ko, totoo yun. Grabe, no? Kasi yung tatay ko, pag walang gawa, ngayon, doon ako sa kabilang, para kumita ako. Nagpapainanti ako. Grabe. Ganon. Ang Tapos galing. ngayon, ang ginawa, gusto kong mag-aral para makatapos ng high school. Nung nag-aral ako, ang ginawa ko, kinausap ko yung amon, baka pwedeng tagalinis ako ng opisina para paligo ng aso. Kasi yung schedule sa oras. Oo, para makapag-aral ka. Yes, pumayag. Aba, Alas 4 na napagbigyan. madaling araw, gising na ako, Gising ka. lilinisan ko na yung buong opisina, tapos magpapaligo ng aso. Kumbaga, utusan. Utusan. Pag sa Badut Linggo naman, ang ginawa ko, nang papainanti ako, ganun, sumasama Grabe, ako. no? Para Gano'ng katagal yung ganong setup plan? The whole high school mo? Para makatapos ka Yes. ng high school? Ang galing. Mm-mm. Oo, kasi nakaka-amaze talaga, guys. Pahinto-hinto ako eh. Pahinto-hinto. Ng school? Ng- Or ng work? Hindi, ng Aral? aral. Kumbaga, Ah. gan. Kaya, Kasi, gumraduate ako ng high school. 21 years old ako. Ay, talaga, ah? Di ba, yung iba, Apple, nahihiya na. College na yun. Oo, patapos na nga eh. Nahiya nga ako, syempre, kasi tinutukso ako ng mga Oo, kasi, kaklase ko. matanda na. Hindi Di nga ba? sabi, ay, nandiyan na yung principal natin. Late yung principal natin. Principal. Di, totoo. Oo, ganun talaga. Pag Alaw, talagang, syempre, mga bata yung Oo, ano mo. mga- Tapos, niloloko ka, pag late ka. Uy, nandiyan na yung principal natin. Wag kayo maingay. Ganun. Ganun. Grabe, no? Pero, pinalagpas ko yun, hindi ako nagtanong. Pero ano yung nasa utak mo, Up, na despite sa edad at medyo maraming bully na nakapaligid, tinapos mo pa rin siya? Kailangan kong tapusin, kahit high school lang, para may mahanap kong trabaho. Na mas maayos? Yes. Oh, kasi yun talaga yung teaching, Up, no? Yes. Parang namula tayo na kung hindi ka mag-aaral, wala ka talaga. Yes. Tapos ngayon, ang nangyari, siguro third year ako. Yung isang pinakamahirap na experience ko nung third year ako. Kasi, na-hospital yung nanay ko. Nagkasakit siya, Up. Nagkasakit. Ngayon, nung nagkasakit yung nanay ko, kasi sakitin yung nanay ko. Ngayon, that time, nag-aaral na sa Marikina ako tumitira. Yung nanay ko nasa Bulacan. So, medyo tumawag yung malayo, kapatid, malayo. tumawag yung kapatid ko, kasi nag-aaral na, ako eh. So ngayon, tumawag yung kapatid ko, may sakit si may sakit yung nanay ko. Umuwi ako. Dinala namin sa ospital. Nung dinala sa ospital, yung pala, ilang linggo na may sakit yung nanay ko, hindi mapa-check up dahil walang pera. Oh, tiniis niya, Up. Tiniis niya. Grabe. Tapos, dinala namin sa ospital, sa Marikina, dito sa may San Lazaro.
Tinanggap lang siya dito sa may Quezon City, sa may Bakit pa Kiran ikot-ikot Hospital. apply? Kasi walang pera? Or Una, walang pera. Pangalawa, hindi na tinanggap. malala na siya? Parang gano'n na. Parang hindi na siya magagamot? Yung na gano'n. maayos. So, ngayon tinanggap siya dito sa Quirino Memorial Hospital sa Katipunan. Nung tinanggap siya, hiningan kami ng Deposit. pera para umaoperahan yung nanay ko. Yes. Nung dinala kagad siya sa ICU eh. Dinala kagad siya. Sabi ng doktor sa akin, kailangan makahanap ka ng pera para pambili nung catheter at saka yung Ano yan? Kidney? Sakit Kidney. niya? Oh, kasi lumaki yun dyan. Kasi sakit grabe nga sa bato eh. talaga. Tapos ngayon, ang ginawa, talagang ako lang mag-isa kasi yung tatay ko yung may trabaho. Yung kapatid ko bagong panganak. Ako talaga. Ngayon, hanap ako ng hanap ng pera. Last na option ko, isa sa kamag-anak ko. Pinuntahan ko. Nung pinuntahan ko, alam ko may pera eh. Kasi syempre maganda yung ano nila. So alam mo, tinanggihan ako. So hindi ka Yun yung pinahiram. pinakamasakit na nangyari sa akin na pagtali. Alam ko may pera, pero siguro, Parang hindi nagpahiram up kasi wala nang yes, kasi pambayad. ang sabi, puro palabas ang pera nila, ganun. Ano yung, ang sakit masakit. Pag talikod ko, tumutuloy yung luha ko. Kasi buhay ng nanay ko nakataya. Tama. Tapos pagdating sa ospital, 2 oras na nakalipas. Pumasok yung doktor, nagmamadali. Kasi nasa labas ako. Kasi, para bang, paano ko magawa ng paraan? Pagpasok ng doktor, nagmamadali. Alam mo ba, tingin ko sa salamin, nirevive yung nanay ko. Nirevive yung nanay ko. Alam mo, yung isa sa pinakamasakit na na-experience ko sa buhay ko. Alam mo ba, habang nirevive yung nanay ko, hindi ko matiis. Naiyak ka pa. Naiyak ako. Sabi ko, pumasok ko sa loob. Sa doktor, niyakap ko yung nanay ko. Pag-iyakap ng nanay ko, sabi ko, yun yung isa sa pinakamasakit sa akin na kung may pera kami, buhay ng nanay ko. Tama. Sabi ko, kung may pera kami, baka hindi ganito yung buhay na. Alam mo, habang niyakap ko yung nanay mo, na kaano lang na yung tipong kaano lang ng ano niya, yung hilinga. Yan mas pinakamasakit. Na alam mo hindi na mabubuhay yung nanay ko. Alam, pagyakap nanay ko sobrang higpit, sabi ko, guide niyo po ako. Yun yung binulong ko sa nanay ko. I-guide niyo ako. Dahil ayaw ko maulit. Ito. Guide niyo ako na itulungan niyo ako. Na hindi ko na pa-experience. Hindi dapat ma-experience. Yun yung isa sa pinakamasakit na kaya sabi ko nga sa lahat ng may nanay at tatay o may magulang. Lagi kong sinasabi, mahalin niyo po yung nanay niyo. Mahalin niyo po yung tatay niyo. Kasi napakasakit mawalan ng magulang. Alam, pinakamasakit mawalan ng nanay, sa madaling salita. Kaya, kung ikaw nanonood ngayon, bata ka, dapat di mo bigyan ng sakit Tama. yung magulang mo. Dapat ikaw magpapagaan ng pamumuhay ng magulang mo. Kaya nainggit ako sa iba na may nanay. Minsan tumutuloy yung luha ko. Naaalala mo siya. Sana, sabi Nandito naisip pa ko siya. nga kung may pera ko that time, kung ngayon nangyari, sabi ko Kaya kahit na ilang sana, no? million hingin ng doktor, mabuhay na yung nanay ko. Pero, isa sa habang nakikinig ako sa'yo, actually, nakakaiyak talaga siya, guys. Kasi hindi biro mawala ng mama. Kasi kung Yes. mama, kakampi mo yan eh. Mm. 'Di ba? And then, the whole life ni Ap Boyet, mama niya yung kasama niya. Yes. Nakita niya kung gaano din lumaban sa buhay yung mama niya. And, upline, ang pinaka na ako dun sa story mo is, kung hindi din siya nangyari, medyo masakit siya, Ap, na nangyari siya. Pero, yun kasi yung nagpalakas ng loob mo, Ap. Totoo. Isa yun sa, sa pinagdadaanan ko na, na Turning point yun ng buhay mo. nagtulak sa akin, bakit ako gagawin to. Yun yung, kasi kung hindi ko naranasan yung hirap, baka hindi ako maging ganito. Totoo. Kaya, sometimes, Ap, medyo masakit man isipin, pero may mga times talaga na sometimes yung universe na din yung gagawa ng paraan sa mga prayers natin
na mga gusto natin mangyari sa Yes. buhay. Na may pinagpipray tayo, pero minsan hindi tayo na-align doon. Kaya sometimes may mga tinatanggal sa buhay natin para mapunta tayo sa direction na gusto niya, na para sa atin talaga. Yes. 'Di ba? So which is, ang masakit lang, kinuha mama mo. Yun nga. Parang yun yung naging kapalit up para maging si Boyet Dalugdog ka ngayon. Kailangan kong tanggapin yun. Yes. Kasi mas masakit pag hindi ka marunong tumanggap Correct. kung ano may nangyayari o pinagdaanan mo sa buhay. And magandang realization yun, Up, na hindi na siya mauulit. 'Di ba? Na ganong sitwasyon. Yun nga yung, yun isa sa pinapasalamatan ko. Kasi imaginein mo, hindi biro. Parang sa pelikula lang, Up, no? Diba? Kasi sa mga telenovela, Up, nakikita natin yung ganun eh. Yes, No? Na yung mga mahihirap na mga bida, diba? Pupunta ng ospital, tapos totoo pala siyang nangyayari. Kasi ako, nangyari din sa akin yun. Pero hindi lang nanay ko, lolo ko. Yeah. So, kasi lumaki ako sa lolo ko eh. Kaya, nung kanina nagsasalita, naiiyak din ako, girl. Nakakaiyak talaga siya. And for sure, Up, maraming nakaka-relate sa ganon. Yes. And kasi pag parents talaga pinag-uusapan. Totoo. Ako nga, pag may, may nakausap ako, tapos galit sa magulang. Alam mo, sabi ko, alam mo, swerte mo. Isa lang sinasabi ko, alam mo, swerte mo. Kasi may nanay ka pa. Dapat hindi ka ganyan. Sabi ko, sana ako na lang yung, ganun yung, Sa mga may nanay dyan, hatawin na natin. Yeah. So, ngayon, Up, yung mga time na nangyari yun, na nawala na mama mo, di ba? Nag-ask ka sa kanya, na i-guide ka and all. So, doon na nag-start na... Ang ginawa ko noon. So, kaya pinursige mo yung pagkatapos mo ng high school para third lang, year ako noon. Ngayon, umalis ako doon sa trabaho. Ngayon, nag-construction ako habang nag-aaral ako ng fourth year high school. Pero paano mo yun tinimbang up? Kasi, di ba, pag nawalan ka ng taong pinakamamahal mo, parang medyo tulala yung utak mo eh. Para sa nangyari kasi sa akin, ako na bumubuhay sa sarili ko nung namatay yung nanay ko. So parang nawalan ka ng choice, Up, na hindi ka pwede magdrama sa buhay, parang ganon. Yes, ganito kasi nangyari. Wala pang 45 days yung nanay ko nag-asawa yung tatay ko. Aba, malupit. Pero hindi ka nagalit sa papa mo? Nagalit ako. Nung nag-away-away na kami, umalis ako doon sa Bulacan. Mas pinili ko na So ilang buhay na taon sarili. ka that time, Upline? Siguro that time, 17 nga. 17. Nung Grabe, no? Kasi wala pang 45 days na... Di huminto. Pag ginawa ko, ang dami pang kwento. Wala pang 45 days. So, nagkasama yung tatay ko. Tapos huminto muna ako. Nagtrabaho ako, nag-construction ako. Paano mo tinanggap yun, Up? Yung ganun Masakit. sitwasyon? Buti hindi ka nag-addict Kasi- online or nag-bisyo ba, ganun. Kasi mostly ganun yung nangyayari. Yun yung buti na lang, thank you sa nanay ko at thank you Lord. Kasi maganda yung tinanim ng nanay sa akin na matakot si Diyos. Kaya umiwas ako sa barkada. Nice. Umiwas ako sa mga may bisyo. Kasi ang nakatatak sa isipan ko, pag sumama ako sa kanila, paano ako? Wala na, tatay ko, may asawa na, kapatid ko, may pamilya na din, at nagkampihan sila ako na, kasi nagalit ako. Sabi kasi ng kapatid ko, pagbigyan mo na si tatay. Ganun. Aba, malupit talaga. Sabi ko, parang hindi ko matanggap eh. Kaya nga. Hindi ko matanggap. Tapos, ang ginawa, construction trabaho. Tapos ngayon, bumalik ako sa fourth year high school. Tapos nung bumalik ako, talagang binubuhay ko talaga yung sarili ko. Working student. Oo, talagang ngayon, isipin mo, alang almusal, papasok ako, tapos magbabarker ako pagkatapos, tapos naras kong binatbatok-batukan, gano'n. Para magkapera lang. Grabe. Tapos ngayon, pag-graduate ko ng high school, nung graduation na, nainggit ako sa iba kasi walang sa akin ng So, hindi ko makalimutan na, si Mike Defensor, kasi Quezon City ako, si Mike Defensor, siya yung sumama sa akin, naghatid sa siya yung pinaka-parang Naiyak ka parents. na? Naiyak ako kasi nainggit ako sa iba. Tinatanong ko na naman bakit ganito yung buhay ko. Grabe, no? Tapos, ngayon,
that time paglabas, siguro mga ilang araw lumabas yung di ba pag-graduate ko mag-graduating ka ng high school, may pupunta sa school para Doon ka mag-aaral. Oo, ganun. ganun. Oo. ilang araw lang lumabas. Nag-exam kasi ako sa UP. Wow. Pumasa ako. Siguro kami nasa mga 100 plus nag-exam. 7 lang kami pumasa. Grabe, ang galing. Pang-4 ako. Wow. Ngayon, umuwi ako ng Bulacan. Nag-down ako, tinanggal. Sabi ko, lumapit ako sa tatay ko. Sabi ko, nakapasa ako sa UP. Pero kailangan kong support niya. Ganun. Tanggap ko, kalimutan natin lahat. Sabi ng tatay ko, tumayo ka na sarili mong pa. Bahala ka na sa buhay. Hindi ka sinuportahan ha? Hindi. Alam mo ba, nandilim yung paningin ko. Yung pangarap ko na makapag-aral sa UP, naglaho lahat. Ang sinabi. Lahat, no? Doon na nagtanim ako ng Galit. Bumalik ulit ako ng Marikina, nag-apply na ako ng trabaho. So, hindi mo natuloy yung UP app? Grabe. Sayang yun up, no? Kung... Grabe. Buti na lang, kasi kung nag-aral sa UP, wala ka rin. So, meron ding may reason Purpose din. yan. Oo. Kasi baka nag-doktor ka na bigla, nag-abogado ka na din. Baka senador na ako ngayon. Oo. Baka na ako ngayon. Di natin alam kasi Oo, pag-UP yan. pero yung iba kasi as in kung marinig yung ganun, tama naman, magiging normal na reaction na magagalit, magtatanim ka talaga ng galit sa parents mo. Yes. Pero yung maganda lang sa'yo, tinuloy mo pa rin yung buhay mo. Yes. Kaya ginawa, instead na mag-isip ako, nagtrabaho na lang ako. Oo, kasi yung iba, wala na, magpapariwara na. Yes. Magbabarkada, tapos sisisihin yung parents, kasi nawala man si mama ng maaga. Kasi tapos, nung namatay yung nanay ko, walang sigarilyo, walang bisyo, wala na. Tinanggap ko na. So, wala, or dati na-try mo pala yun? Na-try ko nung nung nagbabarker ka? na-try ko, inom sigarilyo. Ah, Barahat. influence din, no, ng mga siguro. Pero nung namatay yung nanay ko, tanggal na natin. Talagang tinuwid mo siya, no? Kusa talaga, desisyon talaga Desisyon. din yun. Oo. Totoo. Kasi lahat ng mga bagay na gusto natin mabago, didesisyonan mo talaga eh. Yes. Wala kang choice eh. Yes. Kaya, nakaka-believe up. Kasi yung iba, pag ganun, UP na eh. Ako, pangarap ko din yan eh, di ba? So, matalino. So, tama, baka sinadap na si Apo yun ngayon. Pa-congressman Oo, din. congressman na, papolitiko na tayo guys. Pero, ang galing, kasi yes, dun ako, talagang, naniniwala talaga ako na may Panginoon din talaga up. Kasi, Yes. lahat ng prayers natin, hindi man natin gusto lahat ng sagot, pero best answer pala talaga siya Yes, lagi. totoo yan. Diba? Kasi, tama, wala na sana dito si Apoy. Wala. Nasa kasama ni Robin Padilla. Baka ako ngayon, nasa Nasa Senado nag-hearing. Diba? Pero ang Ba, politician. Oo, politician na. Pero apply, nung time na yun na yung SM mo. Na after mag-graduate. Di pa. Una talagang trabaho ko, nag-burger machine ako. Yung crew talaga, Crew talaga. nagluluto ng patty, ganon. Kaya ang pinakamahabang experience ko restaurant. Oh. Tapos nag-burger machine. Nung nag-burger machine ako, nag-start ako sa crew, naging assistant supervisor, naging business developer. Doon ako nahubog din. Ang galing, no? Talaga, kasi hindi biro. Pag napopromote ka as in sa, trabaho ibig sabihin, masipag ka talaga. Minahal ko. Kasi, ang nasa isip ko, pag hindi ko mahalin to, Wala na matitira. kasi high school graduate lang ako eh. So, maling ko na yung trabaho ko na to. Habang minamahal ko, nakita ng Head niyo. ng management na ganun kasipag. Kaya, na-promote ako. Pero nakaka-amaze lang kasi wala kang family wala kang binubuhay, di ba? Sarili. Sarili mo lang. Sa iba kasi hindi nila gagawin yun. Yung magsusumikap kasi para saan pa? Yan nga. Sa'yo, ano pa siya ginawa apply? Yung naging motivation ko, yung hirap na pinagdaanan ko. Ayaw ko balikan. Ayaw mo na bumalik sa Bohol. Yes. Kaya, binubuhay ko yung sarili ko. Binubuhay ko yung sarili ko na ginawa ko, hindi ako bumabarkada, hindi ako. Kaya nga nung ginawa ko, yung sweldo ko, bili ng gamit, sapatos, gano'n.
Kasi yun naging motivation ko nung bata ako makabili ng maraming damit, maraming So, sapatos. nagawa mo na siya nung nag-work ka na. Yes, nagawa ko yun. Nice. Pero nung mga time na yun, gaano ka tumagal sa ganong klaseng trabaho? Siguro mga 6 years kung nagawa yon. Tapos nagsara yung department namin. Regular na ako ron Regular Oh. ako. Nagsara. Ngayon, ang ginawa nung nagsara, balik na. Nag-construction ulit ako. Ay, talaga? So, na-try mo na sana medyo maganda-ganda. Bumalik ko sa construction. Kasi nag-construction worker na. Yes, totoo yun. Haot ng buhangin, hollow blocks, pasan Pero yung iba, may pride na yun eh. Pero ikaw, hindi eh. Kasi gusto mo kumita eh. grabe yung ano mo, So, pagiging kumita. humble mo. Iba. Ibang klase yung Isipin mo, prank ang ganda ng suot mo dahil Kaya nga. nung naging business developer ako, na-assign ako sa Baguio, Baka Pangasinan nakakurbata North. ka na Yan, eh. nakakurbata kasi Oo. ang kausap ko, mga malalaking kliyente kasi pag nagtayo kami ng pwesto ng burger machine, lahat ako yung kontrata, lahat. Ayan. Tapos biglang ganun. Kaya nga. Tapos construction. Ginawa, nung nag-construction ako, nag-apply ako sa SM. Yun na. Yun na. Doon na nag-umpisa yung SM mo na. Yes. Doon ka na nakaladkad ng pinsan. Doon na nagkandat ka. Pero gaano ka tumagal sa SM mo? Magpa 5 months. Running curricular ako doon. Okay. So Kaya ayaw ko nung una na mag-abroad kasi curricular ako eh. Malupit Curricular na. ako. Ganon. So, imagine mo yung pagkakataon, no? From, yung nasa Bohol ka, pinilit mo yung pamilya mo na isama ka ng Yeah. Manila. Kasi feeling mo talaga, parang Amerika na talaga itong Manila. Yes. Diba? Talagang sabi ko nga. Kasi dati, nasa probinsya ka, pag may umuwi galing Manila, ba't ang puti nila? Kaya na. Di ba parang mga artista na Yes, sabi ko, Puti. ba't puti nila? Tapos, May mga biskwit pa yan biskuit, Oo. lata-lata. Lata-lata. Kung tawagin, taro yan. Taro. Yan. Sabi ko nga, ano kayong buhay ron? Sabi ko, ba't So, ang puti na-curious nila? ka na. Sabi ko, ayaw nitong buhay. Yung tao ron. Tapos, sino dito na sa Manila, doon, reality, Yes. expectation versus reality, di ba? Kaya nga, sa dami kong pinagdaanan balik lang ng konti. Yung amo ko kasi, alam mo ba, Ilonggo yung amo ko that time. So, kaya napupunta ako ng Bacolod, napupunta ako ng Iloilo. Nakakabiyahe ka na kahit pa paano. Kaya, natira din ako doon habang, nung huminto sa pag-aaral, natira din ako doon. Kaya marunong ako sa hirap ng buhay. Grabe, naging linguist po. Ang dami na. Ang dami mo alam na, Iba-ibang lingwahe naman. Ang dami mo alam, sa Ilonggo, talagang bihasa ako kasi yung amo ko, Ilonggo. Ilonggo man si Metro Rafi. Ay. Oo, taga Bacolod siya. Bacolod, Oo. ayan. So, ngayon, Namitgid. Namitgid, okay. Kaya, tagal ko ron, yung karayaan sa salita nila, tapos natuto rin magsabakano. Uy, grabe sa Zamboanga yun, no? Ang dami ko talagang alam kasi dahil sa mga kasama ko at kung saan ako napupunta pa, gano'n. So, thankful ako sa pinagdaanan. Pero, yung gano'n na klaseng ugali, nagpapakita siya na you're willing to learn sa lahat ng bagay na nakapaligid sa'yo. Yung parang ikaw, hindi ka kagaya ng iba na kahit na medyo nakaangat konti. Kasi syempre, from Bohol, kahit pa paano nakapagkurbatan na no? Yeah. Medyo umangat-angat na. So, pero nilunok mo pa rin yung pride mo ulit. Ako Gusto kong kumita Grabe, Gusto kong ang kumita. galing. Tapos nung nag-SM up, yun na yung may pinakamalaki kang sahod na na-try mo? Or yung naging supervisor? Kasi may commission ako nung nasa Ah. business developer ako. Oh. So, yun yung tapos biglang bagsak na, naging 150 sweldo isang araw sa Grabe. construction. Parang makakain lang up, no? Makakain. Tawid-tawid. Hindi ko inisip yung basta importante sa akin pera. Kasi marami na ngayon, tambay. Mm. Kasi medyo mapili sa buhay. Yes, marami ka. Kaya yung iba tuloy yung nasasakripisyo na, agrabyado ba? Yeah. Kasi yung expenses nila, imbis sila na yung gagawa, iba na yung gumagawa Yes, sa totoo expenses yan. na. Kaya nakakabilib yung isang akboy at dalugdog, grabe. Actually, bihirang naririnig yon sa lalaki na ganun ka-aggressive sa buhay. At isa yun sa pinaka-gusto ko talaga apply sa pag may mga kausap akong mga guest, mga prospect, ganun. Yun yung talagang gusto kong marinig eh. Mm-hmm. Yung tipong lumalaban sa buhay, kahit Yeah. pinapalo na sa ulo.
Ganyan nga. Di ba? Yung tipong ganun. Pero eto nung 5 months ka na sa SM at ang dami mo ng, ang dami mo ng na-experience, marami ka nakikita na magagandang bagay. Kasi pangarap mo dati mga damit, sapatos. Ano naiisip mo nun, Ap? Actually, nasa Kasi SM mag-a-assist ka ng mga customer eh. alam mo yung sabi ko sa sweldo, pag-itunan ko to, gano'n. Kasi kaya nga gusto kong kumita kasi para mabili yung gusto ko. Yun, kasi hindi ko na-experience yung bata eh. Kaya kailangan kong ngayon. Kaya nga, nung pinilit ako ng pinsan ko, ako kasi ang goal ko muna nun, marigula sa SM. Eh sabi nga, parang ayaw mo na mawalan ng trabaho na Ayaw ko. Kaya nung pinilit ako na mag-abroad nung pinsan ko, ako pa yung natanggap, siya hindi. Pero bakit mo pinili, Ap, na nagdadalong isip ka na that time? Nang hinaya ko, marigular ako eh. Pero ba't mo tinuloy na lang? Sige, ito na lang yung pag-a-abroad. Sabi ko sa sarili ko, tiningnan ko, sabi ko, ano kaya maging buhay ko dito sa SM ganito nga? Ano kaya maging buhay kong gano'n? So, tiningnan ko yung sweldo. Kinumpare mo. Tingnan ko yung sweldo mas malaki doon. So, nag-decide ako. Ang problema nung umpisa, alam kong pera. Alam kong malapitan. Anong ginawa mo? Mayroon na akong credit card, nagkas-advance ako. So nangutang ka, Ap? Sa bangko. Nilangkas ang ilong ko. Grabe, no? Nagkas ang ilong ko. Imagine mo, mag-quit na siya sa trabaho, guys, nangutang pa talaga siya. So, as in, ang lakas talaga ng loob. Parang na-develop talaga siya through the years, nung bata ka pa lang. Hanggang nadala mo siya nung lumaki ka. Di ba? Napakagandang ugali talaga yun eh, na karakteristik ng isang tao. At isa yun sa pagpapayaman, guys. Di ba? Yung lakas ng loob na yun. Nakaalis ka agad, Ap? Saglit lang. Nakaalis ako. Maswerte ka, Ap. Oo. Kasi hindi lahat ng nag-a-apply. Hindi. Agad. Ito nakakatuwa. Nung nag-apply na, kasi high school graduate ako, ang na-applyan ko, manager. Tinanggap ka. Manager. Tapos, ngayon, ang lahat ng papel ko, gawang recto. So, gumastos ka pa Yes. talaga. Di ba, ang ipapasa mo, papasa mo, muna, yung... Records mo sa school. Hindi, muna, siyempre, resume muna. Oo. Kasi wala namang dalang So parang pinaano na lang yun, pinasunod na lang. Yes, ang ginawa, follow. ang ginawa, natanggap ako. Nung natanggap ako, interview ka lang. Nung interview ko, interview na. Pasado ako sa screening, first screening yan. Yung last na talaga, syempre, kailan tawag dito, yung English yung Abay, sabi ko, Nasubok yung English ang nasa isip ko, sabi ko, 29 piraso lang yung English ko, balik pa yung dalawa. 27 na lang, alanganin yung dalawa, 25 na lang. So, paano to? Paano to? Alam ba, ang ginawa ko, hindi pa nagsalita. Kasi, wala yung Arabo, yung pinaka-manager. Sabi ko muna sa manager, ma'am, kung totally English ko yung niyo, hindi ko masagot niya. Naging honest ka. Naging totoo ako. Pero pag Taglish po, kaya ko. Ngayon, naging totoo ako. Bakit po ako nag-apply dito? Kasi ako lang, binubuhay ko lang yung sarili ko. Wala pong tumutulong sa akin. Naawa sa akin. Grabe, no? Talagang, heart to ko yung ma'am, kaya po nag-apply dito. Kasi gusto ko tuloy yung sarili ko. Ayaw kong balikan yung dito. At ganito yung nangyari sa pamilya ko. Gusto ko makabago. Na pag may pera kong balikan ko sila. Nakawa sa yung manager. You're hired, ganun. Sabi ko, sige, pasado ka na. Pasado ka na. So yun na yun, no? Tapos, syempre, yung requirements na, doon na, nagpagawa ka na. Syempre, di ba, marunong naman tayo mag-English ng konti. Pero, kung in-advance ko na in-advance ko na. Ngayon, ang ginawa ko, sige, ayusin yung requirements mo. Kasi nakalagay nga doon, graduate ako ng 4 years. Sa, Hindi nagpagawa ko ng 4 years na yan. Kaya, totoo po yun, graduate po ako ng... Recto. FEU. Sa harap ng FEU. Pero, offline, kahit
ba, bakit, example, kagaya niyan, nagagawa naman talaga ng iba yan, di ba ginagawa talaga siya, pero hindi lahat kinakaya yung ganun kalakas ng loob. Ang tinatanggap kasi nila, manager and applied, fluent sa English. Yun yung kasi nakalagay doon, manager, fluent sa English. Kasi, paano mo how Kasi to communicate? ibang bansa yun eh. Di ba? Pero ang galing. Napanindigan mo up yung 4-year doon sa Yes. Ang galing. Di ba? Pero tumagal ka naman sa ibang bansa up. Yun, 7 years. 7 years. Ngayon, pagdating doon sa abroad, nakaalis na kami. Oh. Inaislat ng 8 kami. 8 kaming manager na in-apply. Grabe. 8 kaming manager. Ngayon, sa 8 na yon, ako yung unang binigyan ng assignment na humawak ng store. Wow. Napabilib talaga sila Yes. sa'yo up sa heart-to-heart talk mo. Kasi, pag may trabaho kasi, kailangan kong, mahalin, kailangan kong, ganun ako ka-dedicated. Dedicated ka talaga na tao. Yes. No, ang galing. So sa 7 years na, eto na po, OFW na po yung buhay na pinag-uusapan natin. This is it. So, apply sa 7 years ng pagiging OFW. Single ka. Yes, yun lang. Single. Yan, nung nag-abroad ako, may girlfriend ako. May girlfriend na. Tapos, Oh. ito para malaman lahat ng Oh, girlfriend ko. sige, para malaman. Ngayon, may girlfriend ako, 8 years kami ng girlfriend ko. Tapos ngayon, 1 month ako sa Saudi, 1 year na mahigit, nabuntis yung girlfriend ko Sa iba up? sa iba. Ang masakit nito, pinapadala mo ng pera. Ay, talaga? Yes. Oh. So, paano yun? Kailan mong tanggapin? Oh. Kaya hindi ako umuwi. Ganun. Talagang diniretso mo yung 7 Yes, years. kaya dahil doon. Malupit, no? Ibang klase ka magmahal up. Hindi kasi, wala namang uuwi yan eh. Tama. Wala namang uuwi yan. Kaya kumbaga, focus lang ako sa trabaho. Pero sa 7 years na yun, Upline, kahit sabihin natin na wala kang family talaga na own, di ba? Bakit mas pinili mong magtagal, pwede ka namang umuwi na lang kung yung goal mo lang makakain? Gusto ko makaipon, gusto ko yumaman. Sa 7 years, nakaipon ka ako. Wala. Bakit? Puro bilyar sa sarili. Oh, so parang... Tinuloy ko yung Oh, yung parang mga wala mo dati, talagang binigay mo lang at Yes. tinodo mo. Pero hindi mo naisip up na lumalaki na din edad mo, no? Parang hindi mo Na-realize na-biglang ko rin yun. Kasi, Ah. kumbaga, ngayon, nung huli na lang nakapag-ipon ako, kasi, naging negosyante ako doon kasi 1,000 plus kaming, 1,000 plus kaming Pinoy. Pinoy. Ano, may accommodation kaya? Yes, mga accommodation kami, 1,000 plus. Ang ginawa ko, nagpapa-ending ako. Ano? Diba dito sa sugal-sugal, parang gano'n? Di ba sa Pilipinas, parang pag may basketball, may Ah. yung last digit na yung ganyan pa-ending. Ganon ginawa ko ron. So may sugal, parang gano'n, no? Ganun, tataya ka, ganun. Tataya, gano'n. Ganon ginawa ko. Grabe. So malaki yun. Malaki rin yung kita, ganon. Basta doon yung ginawa ko, tapos na nagpapautang ako para makaipon lang talaga. Kasi ang goal ko na talaga noon, hindi na ako magtagal para makaipon, maghanap ako ng negosyo dito. So nakaset na yung mind mo up that time, magninegosyo ka na. Yes, ang naisip ko noon, parang Ilang restaurant taon ka na burger. that time up? Siguro nasa 26 ka. Pero Sabi ibang ko. klase mag-isip yung 26 na ganyan, ha? Kasi yung iba, ang iisipin, mag-aasawa, wala pang pera. 28 siya rin lang. 28. Oh, di ba? Ang iisipin ng iba, kailan kaya magkakaanak? Ay, wala pang kain, mag-anak na. Di ba? ganun. Pero ikaw, iba. Iba Ah. yung iniisip mo, kumita ng pera. Which is napaka-inspiring. Pero apply sa lahat ng mga OFWs dito na syempre pareho po kayo up. Yung iba, wala pang binubuhay din. Yes. Walang ipon. Mm. Pero yung iba, maraming mga binubuhay. Di ba? Yeah. So, ano kayo yung pwede mong ma-advise sa kanila sa ganun? Kasi naging experience mo siya for 7 years halos na tumagal ka doon, lumalaki edad mo, walang ipon. Anong na-realize mo doon? Na sana makuha din nila as soon as possible na realization. Kasi sa mga OFW kasi sa totoo lang, laging walang pera yan, dahil puro padala. Yes. Laging puro padala, alam mo, totoo yung resibo lang, yung hawak, yung nagtitira lang ng budget pang isang buwan. Ang tawid lang. Kaya lagi yung sinasabi,
mas masarap pa yung kinakain ng mahal sa buhay sa Pilipinas kaysa ano. Kasi Sanay sa kaming mga posisyon. OFW, sanay kami sa noodles, yung Indomie kung Indomie. tawagin. Sanay kami sa itlog. Mm. Sanay kami sa sardinas. Sanay kami sa kamatis, lagyan ng suwat tuyok. Ano Goods na yun. Goods na yun. Yun yung ano, kung ano yung ulam sa umaga, ulam na rin sa gabi. Yun yung ano, Buhay na. kasi pagod na eh. Pagod na. Tama. Kaya kung tanungin mo ako ano yung na-realize ko, ako ano yung alam mo, ang kailangan lang, buksan lang yung puso't isipan sa mga oportunidad na nakikita nila. Yes. Kasi pag hindi nila buksan, sigurado magtagal sila. Tatanda sila doon. Dahil alam naman natin na ang pag-abroad, hindi yan solusyon para mabago yung buhay mo, masolusyonan lahat ng problema mo. Ang pag-abroad, hindi lahat ang pag-abroad survival. Yes. Yun totoo. Survival. Makakatawid lang. Nakakatawid lang. Yun yung katotohanan. Yes. Kaya yung sinasabi ko lagi, lahat na. Huwag ma-open sana iba. Ano yung lagi kong sinasabi? Kung ikaw nagtatrabaho ngayon, huwag mong hayaan yung talent galing mo ibang tao makikinabang. Tama. Kung ikaw nagtatrabaho ngayon, saan mo ubusin yung buhay mo? Saan mo gagamitin yung pagod, sakripisyo mo para labang umangat yung kumpanya, makuha yung pangarap ng amo mo Tama. na may-ari ng kumpanya? Hindi dapat eh. Dapat tayo gagamit ng talent galing natin. Correct. Huwag nating hayaan gamitin nila. Hmm. Yun yung dapat ma-realize, dapat maisip natin. Kasi yung may kapansanan na nagawang yumaman eh. Tayo pa kaya normal. Hmm. Correct. Kaya nga sabi ko, kung ang tagal mo na dyan sa abroad, ito kung matagal ka na dyan sa abroad, ngayon, nakita mo, tumatanda ka na dyan, nakita mo, laging wala, namimiss mo yung family mo, gusto mo ng makasama sila, sapat ng dahilan yan para mag-decide ka. Kasi pag hindi ka nag-decide, patuloy mo maramdaman ng hirap. Correct. Pag hindi ka nagtanim, wala kang ani. Kasi hindi tayo pabata. Tumatanda tayo. At ang buhay, one way ticket lang to. Wala nang balikan, walang left turn, walang U-turn, walang right turn. Isang diretso lang to. But hindi mo gagawin yung best. Tama. Grabe, no? Sa mga, natin dyan, mga viewers natin, di ba? Hindi lang yun sa OFW, even mga empleyado na nandito sa Pilipinas. Totoo, sa lahat. Oo, yun talaga yun. And, syempre, sa 7 years mo na nandun ka, bakit na-involve ka sa ganitong negosyo? Paano nangyari? Na-i-present sa akin to, hindi ako naniniwala nung umpisa. Kasi manager ka. Yan, hindi. Bukod doon, na-scam kasi ako sa online. Okay Yes. po, maraming nasa-scam up. Kaway-kaway sa mga Pareho na-scam. kayo. Pares tayo. Kaya hindi ako naniniwala. Oo. Na-scam ako. So, nung na-scam ako, mahirap kasi yung ipon ko nga. Oo. Malaki-laki Medyo malaki talaga. Ngayon, nung na-scam ako, syempre, mahirap. Mahirap kasi pinaghirapan mo yun. Pinagkunan mo. Tama. Kaya hindi ka na naniniwala kung may ano nakikita mo. Yes. Kahit gano'ng kaganda. Yes, kahit mo gaganda. Negative na yung maiisip mo. Black na yan. Oo. Yan. So, ngayon, na-i-present sa akin to. Habang na-i-present sa akin, grabe, para bang, nagdadalawang isip ng bata, sa akin. Mas bata. Ako nag-explain. So, syempre, mas mataas yung Pero, ang ginawa ko, nakinig na rin din ako. Ano yun, Ablan? Pinagbigyan mo na lang? Pinagbigyan ko kasi inisip ko baka ito rin. Tama. So, ngayon pinakinggan ko. May hindi ako nakakalimutan na sinasabi. Doon yung nagpatwist Yun ng yung tumatak sa'yo. ngayon. Ano Sabi sa akin, masaya ka ba sa sweldo mo? Sabi siya, masaya ka ba sa sweldo mo? Masaya ka ba dyan? Na ilang taong ka na? Sabi ka sa akin, huwag ka ma-open sir, ito realidad lang. Ngayon, huwag lang din ma-open yung iba ha, kasi ito yung ko. Personal experience. Ngayon, masaya ka ba dyan? Masaya ka ba sa sweldo mo? Masaya ka ba sa pinapadala mo? Okay ka na ba dyan? Yung oras na wala ka sa pamilya mo, hindi mo na pwedeng ibalik yan. Hindi ka pa bata, kapatid. Alam mo, para akong, nabuhusan na ako ng malamig na tubig na Tapos sabing gano'n, tingnan mo yung positibo.
Kasi pwedeng na-experience yun, hindi lahat kasi scam. Correct. Yan, tingnan mo yung posibilidad na aangat ka. Tama. Ngayon, at ito yung sabi nga, alam mo, sabi mo manager, ang magaling po kayo. Pero hanggang, saan mo gagamitin yung galing mo? Sabi sa akin. Ngayon, ito pa yung sabi sa akin na, huwag mong hayaan or saan mo ubusin yung buhay mo. Diyan sa abroad o dito sa Pilipinas. Alam mo ba, nung gabi di ako makatulog. Okay, no? Hindi pa na-present sa akin yung business, pero hindi ako makatulog kasi tinamaan ako. Ang realidad ng buhay, masakit pero kailangan natin tanggapin. Gusto natin baguhin yung buhay natin. Kailangan harapin. Kinabukasan, tinawagan ko. Tinawagan ko si Mentor John D. Thank you po, Mentor John D. Siya talaga mismo yung naka-invite sa'yo. Kaya nagpapasalamat ako. Thank you. Ngayon, Ang galing. nung tinawagan, in-explain sa akin. Pumasok, wala akong pera. Paano Alam mo ko ginawa yan. ng paraan? Mag-discarte tayo. Dito na ulit! Una, nung na-explain sa akin, lahat ng kakwato ko, hiniraman ko. Napahiram ka naman. Wala. Sabi sa akin, nako pare, nandyan ka na Scam naman. na! Scam ka na naman yan! Ako pare, saan yung pera mo dyan? Ako, recruit na yan. Daming puro negative. Wala akong makitang, wala akong marinig na positive. Ngayon, ginawa ko, nanghiram ako sa isang kamag-anak ko. Sabi ko, after 6 months, bayaran ko. Ngayon, ang ginawa, pinahiram ako. Nung pinahiram ako, after 4 months, umuwi ako. Ang bilis. Yes, ngayon, ang ginawa, sabi ng mga kasamahan ko, pare, alam mo, kasi nung, di ba nag-apply ako, ang binigyan kami ng assignment, hindi manager, supervisor lang. Supervisor. Kasi, nakita nga nila na kulang ako ng kaya hindi ako mag-promote. Ng requirements. Pero, nagawan ko ng paraan yun. Nagawa ko ng paraan. Ngayon, ang ginawa nun, nagpasa na ako ng resignation. So nag-resign ka lang talaga after? Nag-resign ako. Yun naman, pinakita sa akin ng pinaka-regional manager na gawin akong manager. Parang Yes, yeah. Pero pinili ko ito. Anong naging reaction nila? Nagulat sila. Sabi ng mga Pilipino na nandun sa Tanado, ba't ko pipiliin? Ano gagawin ko? Magbebenta? Ano gagawin ko? Ganito? Mag-recruit? Ganun. Actually, hindi ko pinakinggan yung mga sinasabi nila. Kasi nasa isip ko, ngayon, pag pinakinggan ko sila, walang mangyari. Wala na nga nangyari sa akin dito eh. Ba't di ako susuko? Kaya nga, nangibabaw sa akin dito ako yayaman eh. Naniwala ka talaga. Nangibabaw sa akin dito gaganda ang buhay ko. Kasi, yung 7 taon, hindi nga gumanda yung buhay ko eh. Tama. Sabi ko, ba't di ko susubukan? Sabi ko, at meron kasi akong naging kaibigan na British. Sabi yun yung umpisa noon, na hindi ko pa nakilala to. Meron ba't hindi ka uwi ng Pilipinas, magana sa Pilipinas? Ba't hindi ka magnenegosyo? Ano mo magaling ka? Alam mo, doon ako namin kasi... Kaya naisip mo magnegosyo Alam mo, kasi yung store na hawak ko, pag may mga, binigay yung, na talagang meron kaming parang competition sa mga store, daming store na kung sino yung pinakamaraming benta ng upsize na tas cheese, gano'n. Lagi na sa takpa ko, lagi ka akong Nice. nasa yung store natin. Tapos sabi sa akin yung British kasi naging kaibigan ko. Ngayon, nung naging kaibigan ko siya, nakikita niya ako. Sabi sa akin, alam mo, galing mo. Ba't hindi ka uwi ng Pilipinas? Magnegosyo ka. Isa yun sa nagpapabukas sa akin, kaya nag-ipon ako. So doon ka na-scam? Kaso nga na-scam ako, inipon mo na-scam. Ano yun, online din na na-scam ka? Hindi, online that time. So nayari din pala si Aboye. Akala niya, kayo lang Tapos yun, ang tag nito, yun yung nangyari yun, kaya na-open ako. Kaya nung dito, sabi ko ito na siguro. Ito na yun. Ito na yun. Pero 4 months up, ang bilis nun. Na nag-decide ka kaagad.
Kasi, Ano nakita mo, ah? sabi ko, pag i-full time ko to, mabilis. Kasi Oo, kasi meron yung, totoo yung sabi nila na, yung pagod ka na, kaya hindi mo nagagawa. Pagdating mo pagaling trabaho, pagod ka na. Kasi hindi mo magagawa. Kasi napakahirap maging OFW to. Tama. Napakahirap. Galing, no? Napakahirap. Kaya yung, lahat ng mga kapwa ko OFW, alam ko nahirapan kayo dyan. Alam ko kung paano napakahirap i-manage ang oras. Yes. Kasi yung iba nga, bawal ang cellphone. Tama? Lalo pag domestic helper ka. Yung iba nga, hindi nakakakain na ayos. Yes, totoo yun. Kaya ako, saludo ako na sa mga OFW na nandito sa community natin, talagang minamanage sila yung oras. Saludo ako sa inyo. Kaya yun, pagpatuloy lang talaga nila. Kasi, sabi nga, hindi habang buhay nandiyan ka. Hindi habang buhay na wala kang pera, hindi habang buhay na ganun pakiramdam mo. Oh, hindi once malakas ka. once na na-manage mo, nagawa mo to, dahan-dahan, Yes. maniwala ka. Iiwan, makakauwi at makasama mo yung pamilya mo. Tama. Totoo. Galing, no? Kasi yung ibang OFW kasi mas natatakot silang sumubok kasi Yes. kagaya niyan yung sahod nila, yung rango nila. Yes, totoo yun. Maraming natatakot kasi una-una, ano yung buhay sa Pilipinas pag-uwi? Ano yung maging buhay ko pagdating ng Pilipinas? Yes. Ito na yung edad ko. May ganun eh. Ito na yung edad ko, may tatanggap pa ba sa akin? Tawag doon, yes. Tatanggap. Yun yung mali. Kasi, sabi nga, pag gusto natin makuha yung pangarap natin, Yes. wala sa pagiging OFW eh. Wala sa pagiging empleyado yung katotohanan. Mm-mm. Balik-balik tanin mo man. Yes. Wala sa pagiging empleyado, wala sa pagiging OFW para gusto mong umangat yung buhay mo. Nasa negosyo. Karamihan, lahat ng yumayaman nagne-negosyo eh. Tama. Kaya, tayong mga OFW, kung nakita natin, ang tagal na natin, wala nang ang ipon, ang tagal na natin, ang time pa ba natin tumanda? Ngayon, pag tumanda ka, tapos wala kang pera, dito, yung ipon mo dyan, pag uwi ng Pilipinas, pambili ng gamot, pambili ng maintenance. Ito masakit. Pag wala ka ng pera, dito, pag uwi mo, itsakwera ka. Ngayon, pag uwi ng Pilipinas, wala kang pera. Sigurado ka ba, alagaan ka ng mahal mo sa buhay? Baka pagpasapasahan ka. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat mabuksan yung puso't isipan natin. Tama. Para pag tanda mo, may pera ka, may ipon ka, at nagnegosyo ka, may papasok, hindi puro palabas. Tama. Ngayon, pag tumanda ka, may pera ka, mag-aagawan pa sila mag-alaga sa'yo. Totoo yan. Oo. Pag wala kang pera, Diyos ko, hindi ka alaga nila. Oo. Yun dapat ma-realize at maisip nila. Ano ka talaga sa Bisaya pa, baho pa ka sa Yes! 100. Hindi ka talaga lilingunin. Pero, grabe, no? Sa mga OFWs natin, yun talaga yung pinakakailangan. At even mga empleyado, guys. Kasi sa sobra din natin pagmamahal up sa mga pamilya natin, minsan nakakalimot na din tayo to prepare our future. Yes. Diba? So, yes, sige. sige. Isa pa to sa mga OFW na kasama natin na hindi makauwi kasi may sinusuportahan. Yes. Tatay, nanay, kapatid, lahat sila sinusuportahan. Lahat. Walang Oo. natitira. Oo. Yan dapat mag-isip sila. Kasi hindi naman natin obligasyon na buong pamilya Yes. natin padala na rin lahat. Paano ka? Tama. Tama? Kaya napakaraming OFW tumanda na doon. May kausap mo ako kahapon eh. Kahapon, isipin mo, ang tagal na niya sa abroad. Hanggang ngayon, dalaga pa. Puro padala. Ang daming pinapaaral ng pamangkin. May edad na. Pamangkin pinapaaral niya. Ito, tingnan mo nakakalimutan niya yung sarili niya. Tanong, pagtanda niya, alagaan ba siya nung pamangkin niya? Yun lang. Pwedeng hindi. Kaya ngayon, dapat mag-isip. Huwag puro sila dapat. Magtira ka. Tama. Ngayon, aasa ka lang sa sweldo mo. Ngayon, pag aasa ka sa sweldo mo, sino mag-alaga sa'yo pagdating ng panahon? Tama? Ang gawin mo, kapatid, lagi kong sinasabi na kailangan mong buksan yung puso't isipan mo para mas makita mo yung ganda ng buhay. Kaya kung sino man kumausap, sino man nag-imbita sa'yo, Tama. dito, dinala ka sa community do, at nanood ka sa amin ngayon, alam mo ba, pasalamatan mo nag-imbita sa'yo. Bakit mo pasalamatan? Siya yung instrumento ni God para ipakita sa'yo yung ganda ng negosyo to. Siya yung ginamit ng instrumento ni God para magbigay ng liwanag sa madilim mong pangarap. Tama.
Yun yung katotohanan. Huwag mo sayangin to. Kasi minsan nakakatok ang oportunidad eh. Pag kumatok, dapat i-grab mo. Yes. Sabi nga, ang takot at duda, pag mananatili sa'yo yan, yun yung hahadlang kaya hindi mo makuha yung mga pangarap mo sa Tama. buhay. Kaya dapat, sabi nga, palitan ng lakas ng loob. Yes. Kasi ang baon ko dito, lakas lang ng loob eh. Mm. Palitan ng lakas ng loob. Hindi mo pa ba lakasan yung loob mo? Ang tagal mo dyan, tumanda ka na. Oo. At lang kang ipon. At kulang yung pinapadala mo. Tama. Totoo yun. Yung lakas ng loob nila at ilagay nila sa tamang opportunity. Yes, totoo. Para merong mas magandang mangyari. Eto, tanong. Kasi nag-for good ka after 4 months, di ba? Hindi biro yon. Kasi may posisyon ka sa ibang bansa. Kahit pa paano, kumikita ka, sumasahod ka na medyo Yes, malaki-laki. yes. Di ba? Is it worth it, Worth Nung- it na... Nung una talaga, nag-adjust talaga ako. Mm. Kasi, pagdating ko dito, mula ni Baisia Cabanatuan, Ah, ngayon, dito lang sa Ortigas. Ortigas. So sa Cabanatuan ka na, Yes. Okay. Cabanatuan. So ngayon, ang ginawa, nagbabas lang ako. Grabe, ang Babas. sipag mo, Babas, tanda tuwing Martes at Sabado, nandito ako. Oo, mga Sa MDO yun Ortigas. no? Yes. Oo, Dito mga ako, training. matin ako. Ang ginawa ko, may nagsusulat na ako, nagre-record para aralin ko. Nice. Naaral ko talaga, naaral ko. Tapos, buong family ko ayaw nito. Lagi yung kapatid ko, sabi sa akin ng kapatid ko, tanga mo naman, iniwan mo na yung trabaho mo. Ang dami sinasabi. Yes. Pero sabi ko nga, hindi niya nakita yung Nakita. nakita ko. Hindi niya naramdaman kung ano yung pakiramdam ng isang OFW na ma-homesick, mahirap, and pagod. Alam mo yung nakikisama ka, tapos alam mo yung pakiramdam pag may sakit ka, walang ibang Isa ka tutulong lang. sa'yo, yung pangungulila, hindi nila nararamdaman yun. Kaya ako nag-decide, hindi ko pinakinggan. Hindi ko pinakinggan. Mas pinakinggan ko yung sarili ko. Kasi pagdating ng panahon, hindi naman ako bubuhay ng kapatid ko. Tama. Pagdating ng panahon, hindi ako bibigyan ng pera niya. Correct. Ako pa din. Yes. Kaya, ano man sabihin nila, hindi ko pinakinggan, mas pinakinggan ko yung sarili ko. Mm. Kasi, lagi kong sinasabi, hanggang ngayon, yung nabuhay kong pangarap, nabuhay nating pangarap ngayon, pag pinakinggan mo yung ibang tao, parang sinuko yung pangarap mo sa kanya. Yes. Tama. Ngayon, pag sinuko mo, paano na yung pamilya mo? Tama. Na dapat nga nabuhay yung pangarap mo, pangahawakan, Mm. huwag mong hayaan na isuko mo dahil sa sinasabi ng tao. Ninyo, kaya, tinuloy ko. Maraming pinagdaanan, maraming rejection, discouragement. Kaklase ko, walang sumama sa akin nung umpisa. Oo lang ng oo. Pero Hindi hanggang ngayon, nag-join hindi ako. pa rin nag-join hanggang ngayon. Kahit kumikita ka na. Ngayon, meron akong isang kaklase noon na hanggang ngayon, hindi ako kinipo. Kasi pride, yung tawag noon na nalagpasan ko siya, naangatan ko siya, hindi niya matanggap. Maraming rejection, maraming discouragement na, sige, ikaw na lang. Pag Mauna ka muna. mauna ka na, pag may kotse ka na, Tsaka mo kabalikan. tsaka mo balikan, pag may bahay ka na, tsaka mo balikan. Nagkabahay na, nagkakotse, ang dami ko nang nabili, hanggang ngayon hindi pa rin sumali. Tama? Applyin sa lahat ng mga pinagdaanan mo kasi maraming mga makakarelate Tawa ako din sa nagbabahay ka na, nagkakotse ka na, totoo. Di ba? Kasi, eto, buhay na patunay talaga to guys. Sa lahat ng mga ganun yung nararamdaman ngayon, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa up. Di ba? So, I think, Apply, malaki yung parte na nag-e-effort ka talagang matuto sa negosyo na to. Yung mag-attend ng training, Yun yung isa sa pundasyon talaga yun. yun yung isa sa nagpatatag sa akin dito. Mm. Na tuwing Martes at Sabado, andito ako. Dati field pa kasi yun, Apply. Yes, Walang ganito eh. ako talagang, Mamamasahe ka. mamasa nagbabas ako. Oo. Ilang Naranasan oras ko yun? yung sasakay ko ng bus. Pag sasakay ko ng bus, kinakausap ko yung Mga konduktor. yung katabi ko. Yung katabi mo. Pagkausap ko ng katabi, pag dating dun sa stopover, wala na yung katabi ko. Maalis na. kasi nung una, bara-bara pa yung ginagawa ko. Siyempre, ganun talaga nung una, bara-bara. Kaya Hindi mga ka- ganyan na, dami sinasabi ka. So, yun, isa sa natutunan ko na dapat hindi ganun. Ah. Tapos, bago ako sumakay ng bus, isasaksak yung DVD. Talaga. Hindi ako kinakausap ko yung driver at konduktor. Oo. Sir, di ba magdagdag ako ng bayad? Pwede bang pakisaksak ito na lang panoorin? Kasi may CD pa dati. Yes. Ngayon, pag napanood yan, magbigay ako ng mga flyers. Flyers.
Oo, gano'n. Tapos nagsasalita ako. O ba parang Habang naka-picture tumatakbo. na? Habang tumatakbo. Totoo yun. Hindi Galing! Hindi ano to, yung alagang kwento na hindi. Totoo yung Imagine ginawa mo ko. from supervisor, no? Ginawa ko. Nag-flyers. Ginagawa ko yun. Kaya no wonder. Ngayon tanong, worth it ba? Yes. Ano-ano na yung mga nangyari sa isang boyet na lugar? After 1 year kong kinarir to, naging milyonaryo ako. Ang bilis. Tapos ngayon, after 1 year, nakabili akong sasakyan. Wala pa nga 1 year, nakabili akong sasakyan. After 2 years, kabili uli ng sasakyan. Galing, ang dami After na. 3 years and a half, bahay 5.5 million. Wow. Tapos, after 4 years, sasakyan uli. After 6 years, sasakyan uli. Grabe. Ngayon, ay mga nabili pa. Yan. Grabe, kung nabilang niyo po yun guys, mga more than 5 sasakyan na po. Ang sasakyan ni Apple. Imagine niyo yung dating galing Bohol na bata na yung goal lang makatapak ng Manila. 'Di ba? But right now, ibang klase up. Ibang klase yung nangyari sa'yo sa negosyo natin. Siguro dahil, yun nga sabi ko, yung pinagdadaanan, kung ano yung naging motivation, Yes. yun yung Pero ngayon up na, ayun, maganda na talaga eh. Ang dami mo na din na travel. ayun. 'Di ba? Iba't ibang bansa na, iba't Yes. ibang lugar na. Dumadating pa ba sa utak mo up yung sa mama mo? Yes. Anong Nung question? nakaraan, nag-drive ako. Mm. Tumutuloy luha ako. Ito kasi nangyari. Nung nailabas ko yung sasakyan ko, Mm. nailabas ko hindi ako marunong mag-drive. Nailabas. Paghawak ko ng manibela, alam ba, punta sa kasa, iuwi na yung sasakyan. Tapos sabi ng ente, sir, ito ganyan. Pagpasok ko, pag ako ng manibela, tuloy luha. Alam mo bakit? Kasi naalala ko yung nanay ko. Sabi ko, sana dito yung nanay ko. Sana buhay yung nanay ko. Sana ma-experience ang nanay ko. Sana siya unang makasakay. Sana, sabi ko, dami pong kapasok sa isipan ko. Na sana buhay pa talaga siya. Na may experience na yung magandang buhay. Yes. Kaya nga, sabi ko lang, isa lahat ng may nanay. Pag bumili ka ng kotse, unang pasakay mo nanay mo. Kasi kung wala yung nanay mo, wala kasi baba ng luto. Matindi sakripisyo niya. Halos nung pinanganak ka, nasa hukay na yung kabilang hita niya. Tama. Tapos ngayon, bigyan mo sakit ng ulo. Sagot-sagutin mo. Ah. Oo. Kaya huwag mong hayaan. Kung sabi ko lagi, kung may magulang ka, huwag mong hayaan na hindi mo makuha yung pangarap mo habang buhay sila. Tama. Ngayon pa lang, simulan mo na. Ngayon pa lang, sipagan mo na. Ngayon pa lang, ibigay mo yung best mo para sa kanila. Huwag sumuko. Hindi nga sila sumuko eh. Tama. Lumaban na sila. Nagkasalit ka ng bata ka, anong ginawa nila? Halos isusubo nila. Binigay sa'yo. Yes. Tapos susuko ka na. Grabe, no? Oo, kasi imagine mo up, nasa malaking bahay ka na ngayon. Yes. Ngayon, ang ginawa ko, nagkaroon na ako nung pagdating ng may bahay. Kasi nung umuupa lang kami, ang tagal namin ng upahan sa Kabanatuan. So, nung bata, uupa ng upa, wala kami sa bahay. Dito lang kami nagkaroon ng bahay. Sa community. Dahil sa negosyo natin. Alam mo, nung nagkabahay sa isang exclusive subdivision at ako pa unang nakatira. Wow. Sa isang exclusive subdivision sa Cabanatuan. Alam mo nung nabili ko? Sabi ko, thank you. Kasi dinala mo sa community. Dinala mo ako sa legal na kumpanya. Yes. Dinala ako sa mga tao. Ilan anak apply? Ayun, wala kang alam. Wala pa. Wala kang alam. Oh, so ngayon, bumabiyahe kayo, nagta-travel lang kayo ng asawa mo, nag-enjoy sa life. Grabe, no? Ang sarap kaya niyan. Kasi ganito, para sa akin ngayon, gusto ko i-enjoy yung buhay ko kasi hindi ko na-experience. Nung bata ka. Parang bumabawi ka ngayon. Yes. Kasi, para saan yung ginagawa mo kung hindi mo i-enjoy yung buhay. Galing ka na nga sa hirap. Yes. Galing ka na nga sa lungkot, ba't hindi mo i-enjoy yung buhay mo? Correct. Yun yung katotohanan. Kasi, pag na-enjoy mo yung buhay mo, haba yung hindi ka nagkakasakit. Tama. Healthy ka pag masaya ka. Yes. Pero pag wala Stress ka lagi stress. ako. Parang ganito, nalalaman mo sa isang tao yung may pera at walang pera. Pag may pera ang aliwalas ng mukha,
pero pag walang pera, ang lungkot. Oo, parang- tingnan mo yung sarili mo Oo, ngayon sa parang, salamin. parang gabi lagi, no? Ang aura parang gabi Yeah. lagi eh. Hindi naman tayo mukhang pera, pero kailangan natin ng pera. Totoo, Gusto natin ng pera. Gusto natin ng pera, kaya tayo Yes. nandito. Sa lahat ng nanood sa podcast natin ito, enjoy natin. Enjoy natin. Napakahalaga kasi na ano man ginagawa natin yan, i-enjoy lang natin. Kasi pagdating ng panahon, ang importante lang at mahalaga, wala tayong inaapakan at inaagabi ng tao. Yun yung kailangan natin. Yun yung dapat gawin natin. Yes. Na hindi ka man lamang sa kapwa. Kasi may kasabihan nga tayo eh. May kasabihan tayo. Pag gumawa ka ng mabuti, walang hangganan. Pero pag gumawa ka ng masama, may hangganan. So mas piliin mo gumawa ng mabuti. Tama eh. No, grabe. Pastor na po tayo dito. Pastor na tayo ni Apboyet. Pero ang galing ng kwento ng buhay mo. Kasi imaginein mo, yung iba, ang lalim ng rason sana para mas gawin yung negosyo natin. Pero ikaw, medyo mag-isa ka na lang na nilalaban yung buhay. Pero talagang, alam mo yon, yung parang hindi ka pumayag na itong lifetime na to, hindi ako mananalo. Yes. Di ba? Yung parang ilaban ko talaga to kahit anong mangyari. Kailangan mo ilaban kung ano man yung paglalaban mo para hindi mo balikan ito. Hindi ka magsisisi. Yes. Kasi kung itong ipinaglalaban mo, kung aangat ka naman, ba't hindi mo ibigay yung best mo? Yes. May kasabihan nga tayo, may pinaglalaban tayo na hindi naman tayo umaangat. Tama. Tama? Pero tinuloy-tuloy natin. Yes. Kaya nga pag ganun mentality mo, pinaglalaban mo, yung hindi ka umaangat, tatanda ka na walang mangyayari. Then alam mo na walang nangyayari, ba't ituloy-tuloy? Step backward ka para hindi ka tumanda ng talunan. Grabe, no? Guys, punong-punong po ang ating podcast ngayon. And imagine mo, hindi lang yung pagiging buhay OFW yung mga naikwento ni Apboyet ngayon. Imagine mo, bata pa lang hanggang sa lumos ng Manila kasi kala Amerika. Di ba? Hanggang sa naka-abroad and right now po, living the best life. Di ba? Dito sa community natin. Last message apply sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Okay, sa lahat ng nagbabalak mag-abroad. Yes. Yung nasa abroad nga, gustong umuwi. Tama. Yung nasa abroad nga, walang ipon, walang nangyari, kaya gustong umuwi. Ngayon ikaw nandito, pag-isipan mo muna bago planuhin mag-abroad. Yes. Kasi sabi nga, kung ang gusto mo umangat, mabago yung buhay mo, wala sa pag-abroad, nasa negosyo. Kaya nga, pag-isipan ng maigi sa lahat ng nagpaplano mag-abroad. Para pagdating ng panahon, hindi mo pagsisisihan. Kasi yung oras nga, na wala ka sa family mo, hindi mo na pwedeng ibalik. Yes, tama. Ika nga, time is gold. Yes. So habang bata pa, dapat maganda ng buhay mo, mayaman ka na, para mas may enjoy mo yung totoong buhay. Tama. Tama? Sa lahat nandito sa local, lahat nandito sa Pilipinas na nagtatrabaho, panahon na po para gumising tayo sa katotohanan. Kasi pag hindi ka gumising sa katotohanan at hindi ka gumising sa realidad ng buhay, patuloy mo maramdaman ang hirap at patuloy kang gagamitin ng ibang tao para gumanda ang buhay nila. Huwag mong hayaan na gamitin ka nila, kapatid. Huwag. Ngayon, bakit ko ginawa to? Or bakit tumagal ako dito? Minahal ko tong community na to. Sa lahat ng hindi member na yun, bilisan mo mag-decide. Yes. Bilisan mo mag-decide na pasukin to. Kasi pag pinasok mo to, may sistema na. Tama. Tatrabaho mo na, ikaw na lang ang kulang. Tama. At ang maganda nito, may mag-guide pa sa'yo. Yes. Hindi mo tatrabaho yung mag-isa to. Kasama mo buong community na to, tutulungan ka para iangat ka. Hindi ka tulad ng mga sa tao sa labas. Pag may malaking pangarap at pinipilit ka nila pababa, dito naghatakan tayo pa. Yes. Taas. Kapag nandito ka na, o sa lahat ng member dito, mahalin natin yung ginagawa natin ito. Mahalin natin. Nagawa nga natin mahalin yung negosyo ng ibang tao. Tama. Na ibang tao umangat, ito pa kaya. Yes.
Ba't di mo mahalin na ito na yung magpapaangat at magpapabago ng buhay mo, maging daan para makuha mo yung pangarap mo para sa mahal mo sa buhay. Yes. Kaya dito ilaban mo to. Huwag makinig sa mga sinasabi ng iba, sa mga negative na binabato ng iba. Huwag mo silang pakinggan. Kasi, pag pinakinggan mo sila, at nakinig ka sila, paano yung pangarap mo para sa pamilya mo? Kaya huwag mong hayaan na isipin at intindihin ko na yung sinasabi ng iba. Ang isipin, intindihin mo yung hirap na pinagdaanan mo para hindi mo nabalikan. Gawin mo lang motivation, yung mga negative na sinasabi. Correct. Gawin mo lang. Mahalin mo to, trabaho ka lang. Trabaho mo lang. Makinig sa sponsor. Yes. Sumunod sa sistema. Tama. Sigurado, gaganda ang buhay mo dito. Grabe, no? Thank you so much, Welcome. Apoyet. Grabe, sobrang nakakatindig balahibo po. 'Di ba? Isa sa pinakabaon ko, once again, thank you so much, Upline, Welcome. ha, sa time nyo, before tayo magtapos, guys, ayan, pasalamatan naman natin po. Ayan, comment naman dyan! Pasalamatan naman natin si Apoyet. Grabe, for sure, sobrang daming nakaka-relate sa kwento ng isang dating OFW. Di ba, imagine mo, from probinsya, right now, nandito na, and grabe yung buhay, guys. Ang laki na ng resulta. And isa sa pinakadala ko po, habang nakikinig ako kay Apoyet kanina, is pag meron kang mahal sa buhay, di ba? Pag meron kang taong pinakamamahal mo, mawala man yan, for sure, gusto mo pa rin maging kagaya kay Apoyet, for sure, naiiyak man kasi naaalala minsan Yes. 'di ba? Pero one thing is for sure, kaya mas magandang ayusin yung buhay para kung saan man yung taong mahal natin, kahit wala na siya dito, 'di ba? Magiging proud pa rin siya sa iyo at masabi man lang niya, 'di ba, na habang nakikita ka niya kung saan man siya ngayon, masasabi niyang worth it na minahal ka niya. 'Di ba? Worth Yes. it na inalagaan ka niya. Na masabi niya sa sarili niyang nagawa niya yung part niya kung bakit naihatid ka niya sa ganyang klaseng buhay. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, guys, si Apoyet po yung patunay na hindi mo kailangan na sobrang dami mga taong maging inspirasyon, di ba, para ituloy mo yung laban sa buhay. Sa kanya, napatunayan niya na imagine mo mag-isa siyang lumalaban sa sitwasyon niya, di ba, pero still, napatunayan niya na pag meron at meron kang gusto, kayang-kaya mo yung makuha together with our community. Kaya Yes. sa lahat ng mga viewers natin ngayon, Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, yes. kung nahirapan ka, hindi habang buhay na nahirapan ka. Ngayon, kung ano mo, wala kang pera, hindi habang buhay na wala kang pera. Tama. Ngayon, kung alam mo, down na down ka, kapatid, tandaan mo lagi. Yung iba nga, sobrang hirap ng pinagdadaanan kaysa Yes. sa'yo. Huwag ka mag-focus sa problema. Mag-focus ka doon sa mga bagay na magpapaangat sa'yo. At huwag mong gawin yung mga bagay na hindi nakakatulong sa pag-angat mo. Gawin mo yung mga bagay na makakatulong sa pag-angat mo. Yes. Yun yung napakahalaga dito. Kaya, ayan, ako po'y nagpapasalamat sa Thank you, Diyos. Upline. Thank you. Thanks God kasi andito tayo. Yes. At higit sa kay Mentor Tanya at sa buong Royals. Thank you po sa lahat ng guest na ngayon nandito. Maraming salamat po sa pag-attend na bigyan niyo ng time. At higit sa lahat ng members po ng community na to, napaka nyo na talagang nandyan, pinaglalaban nyo Yes. yung ginagawa natin para sa pamilya natin. Kaya thank you po sa lahat at God bless po. Mabuhay po na. Yan! Thank you so much, Mr. Boyden. Grabe, guys. Siksik, higit at umaapaw ang ating podcast ngayon. And for sure, marami kayong bitbit na pag natapos itong podcast episode natin ngayon, one thing is for sure, lahat tayo, di ba, sindig-sindi talaga. Talagang tatayo ka Yes. talaga dyan at ilalaban mo yan. At sa mga OFWs dyan, huwag ka munang umuwi ngayong gabi na to. Gabi pa, bukas na lang, ha? Bukas ka na mag for good. Ayan. So, anyways, guys, sa lahat ng mga viewers natin, once again, thank you so much sa time mo. Pasalamatan mo po yung coach mo, yung mentor mo nang papasok sa'yo dito. Kasi tama si Mentor Boyet, yan po yung anghel na pinadala sa'yo para magbago buhay mo. Kasi si Mentor Boyet po, yung isa sa mga patunay na kung ilalaban mo lang talaga yung mga pangarap mo, di ba? Regardless kung ano yung nangyayari sa'yo, pwedeng-pwede talagang mangyari sa buhay mo. At yung mga gusto mo talaga,
eto na po. 'Di ba? Dating OFW, ngayon isa na sa mga icon ng community natin. So, ayan, congratulations! Once again, thank you so much, Upline. And kita-kits po tayo sa next podcast po natin, guys, sa lahat ng mga happy partners natin! Yeah!